Kamusta mga Crips? Welcome back sa ating channel. Ngayong gabi, may kwentong ipinadala mismo sa atin ni Kuya Marco, isang Grab rider mula sa Rodriguez, Rizal. Ramdam na ramdam mo sa sinulat niya na sobrang traumatized siya. Narito po ang kanyang kwento. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Marco, 29 years old, isang Grab rider sa Rodriguez, Rizal. Sanay na ako sa mga late night deliveries. Pero yung gabing yun, ay, hindi ko talaga kayang malimutan. October 17, 2025. Mga 1:15 na madaling araw. May nakuha akong orders sa 24-hour Jollibee sa San Mateo. Chicken Joy family meal. Extra rice, extra gravy. Malaki ang bayad at pambihira. May tip pa. Ang address, Sitio Sapampalay, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Umuulan ng malakas nun. Sobrang dilim ng daan. Kahit bukas ang Google Maps, paulit-ulit na nag-error, nakakaasar. Sinundan ko pa rin. Inabot ako ng mahigit 45 minutes sa aking biyahe. Hanggang makarating ako sa makitid na daan na punong-puno ng puno sa magkabilang gilid. Walang kuryente at walang ibang bahay. Biglang lumitaw yung lumang kahoy na sign. Sitio Sapampalay. Sa dulo ng daan, may isang lumang bahay na gawa sa kahoy at nipa. May maliit na dilaw na ilaw na kumikislap sa loob. Bumaba ako. Kinuha ko yung pagkain at kumatok. Good evening po. Delivery. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae. Mukhang mga 17 years old na. Nakaputing duster. Yung buhok niya nakapusod. Maputla yung mukha niya. Pero nakangiti siya ng napakalapad. Ikaw si Marco, di ba? Sabi niya agad. Nanginig ako. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Nang abutin niya ang order, yung kamay niya, sobrang lamig. Parang yelo. Salamat, iho. Ingat ka, ha. Maraming aso rito paggabi. Sabi niya habang nakangiti pa rin. Nang sulyapan ko sa likod niya, may nakita akong isang batang lalaki na nakatayo sa sulok ng sala. Mga 7 o 8 taong gulang na. Nakatitig lang siya sa akin at hindi gumagalaw. Parang walang buhay yung mga mata niya. Pagbalik ko sa motor, bilang may narinig ako sa Bluetooth speaker ko. Kahit wala namang tumutugtog. Salamat, Marco. Kinabukasan, chinek ko sa app. Delivered na. Tapos, may bagong message. Salamat sa Chicken Joy. Bukas ulit, ha.
Same order. Hintayin kita. Kinabukasan, same time ulit. May order na naman. Tinanggap ko ulit. Pagdating ko sa sitio Sapang Palay, wala na yung bahay. Puro damo na lang at lumang pundasyon. Naghanap ako online. May nakita akong post tong 2013 sa isang lumang Facebook group. Ang pamilya ni Aling Carmen sa sitio Sapang Palay ay nasunog noong 2009. Hanggang ngayon ay may mga nakakita pa rin ng ilaw at naririnig ang boses ng lola at apo. Hanggang ngayon, laging lumalabas pa rin ang pangalan niya sa app. Si Aling Carmen. Kahit i-decline ko, babalik at babalik pa rin. Kahapon lang, may nag-text sa personal number ko. Marco, bakit ang tagal mo ngayon? Gutom na ang apo ko. Kaya mga kapwa rider dyan, kung sakali mang makita nyo na may mag-order sa inyong app na galing kay Aling Carmen na taga sitio Sapang Palay, Rodriguez, Rizal, ay huwag nyo na pong tanggapin. Yun, magandang gabi. Ako ang inyong Kuya Crips. Yes, ako ang dating with the Crips. At nag-rebrand tayo bilang Kwento Multo PH. Maraming salamat kay Kuya Marco sa nagpadala sa atin ng story ngayon at ang ating buena mano story sa pagbabalik natin. Kayo, kung gusto nyo magpadala ng stories or mag-share ng inyong mga karanasan, pwede nyo i-email sa midnightcrips15@gmail.com or message nyo ang ating Facebook page na Kwento Multo PH. Yun lang. Salamat. Hanggang sa susunod na kwento.